Ginastos ng asawa ko lahat ng yaman ko para sa pamilya niya. Sa isang company party, pilit niya akong paalisin nang wala man lang kahit isang sentimo. Bigla, isang babaeng naka-janitor's uniform ang malapit sa amin, nag-angat ng ulo. Anak, hiwalayan mo siya. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong mawawala sa kanila ang lahat. Sa gitna ng nagniningning na ballroom sa pinakamalaking hotel sa Makati, nakatayo ako sa tabi ni Jericho, ang asawa na lubos kong pinagkakatiwalaan. Nagniningning ang ilaw mula sa mga chandelier, kumikinang sa mga baso ng red wine, sa mga eleganteng barong Tagalog at barot saya, at sa mga nakangiting mukha ng mga bisita. Ngayon ang malaking araw ng Sagana Group, ang araw na opisyal na ililista ang kumpanya sa stock market. Isang tagumpay na sinabi ni Jericho na malaki ang naitulong ko. Kasama niya ako mula pa noong nagsisimula pa lang siya, inialay ko ang lahat ng kaalaman ko sa pamamahala at mga koneksyon ko para tulungan siya. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang kumpiyansang ngiti, habang nakikipag-usap sa mga kasosyo, isang lihim na pagmamalaki ang bumalot sa akin. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, punong-puno ng kaligayahan ang puso ko. Ang party ay nasa tugatog ng karangyaan. Umakyat si Jericho sa entablado, hawak ang mikropono, at mukhang kagalang-galang at kumpiyansa. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, kasama na ang mga mata kong puno ng pagmamahal at paghanga. Akala ko magpapasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya, at siguro magbibigay ng ilang matamis na salita para sa akin. Sa lahat ng aming mga pinapahalagaang bisita, kasosyo, at empleyado ng Sagana Group. Narinig ang mainit at malakas na boses ni Jericho. Ngayon ay isang araw na hindi malilimutan. Ang tagumpay na ito ay utang sa pagsisikap ng bawat isa sa atin. Nagbigay siya ng mga magagandang salita, nagpasalamat sa bawat departamento, sa bawat individual. Patuloy na pumapalakpak ang buong ballroom. Nakatayo ako sa paanan ng entablado, masayang naghihintay. Ngunit pagkatapos ng mga pasasalamat na iyon, biglang nawala ang ngiti sa labi ni Jericho. Tumingin siya ng diretsyo sa akin, ang mga mata ay malamig at hindi pamilyar. At sa mahalagang okasyong ito, patuloy niya, ang boses ay biglang naging tuyo, gusto ko ring ipahayag ang isang mahalagang desisyon sa aking buhay. Ako at ang aking asawa, si Perla Abad, ay opisyal nang maghihiwalay. Biglang natahimik ang buong ballroom. Ang tunog ng basag na baso ay narinig ng malakas. Nagulat ako, pakiramdam ko ay may bumuhos ng isang timba ng malamig na tubig sa puso ko. Hiwalayan? Bakit ngayon? Bakit sa harap ng napakaraming tao? Tumingin ako kay Jericho, sinubukan kong hanapin ang anumang bakas ng pagbibiro sa mukha niya, ngunit ang nakita ko lang ay ang lamig at kalupitan. Aalis siya sa bahay ng mga abad nang walang anumang ari-arian. Patuloy ni Jericho, bawat salita niya ay parang panaksak sa dibdib ko. Dahil ang lahat ng nakamit ng Sagana ngayon ay bunga ng sarili kong pagsisikap at ng aking pamilya. Hindi siya karapat-dapat sa anuman. Ang biyenan kong si Luz na nakaupo sa Table of Honor ay tumango na may pagmamalaki. Ang bayaw kong si Lani ay ngumiti ng mapang-api, ang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatingin sa akin. Nakatayo ako doon, nag-iisa sa gitna ng daan-daang pares ng mata na nakatingin sa akin. May mga naawa, may mga tuwang-tuwa, at may mga curious. Naramdaman kong uminit ang mukha ko at parang nabibingi ako. Gusto kong sumigaw, gusto kong tanungin siya kung bakit niya ako ginaganito, ngunit ang lalamunan ko ay parang pinigil at wala akong masabi. Pagkababa ni Jericho sa entablado, lumapit sa akin ang biyenan ko at ang bayaw ko. May lakas ka pa ng loob na tumayo dito. Bulong ni Luz, ngunit sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Isang inahin na hindi makapanganak. Ilang taon ka nang nakatira sa bahay namin, isang inutil na pasanin. Ngayon, lumayas ka sa harap ko. Nagdagdag si Lani na nakakrus ang mga braso sa dibdib. Hipag. Ay, mali. Dapat ay ena. Abad na lang. Hindi ka makapagbigay ng tagapagmana sa mga abad, kaya dapat alam mo na kung saan ka lulugar at umalis na. Ang mga salita nila ay mas matalas pa sa kutsilyo. Sa loob ng 5 taon, tiniis ko ang lahat ng kritisismo at pangungutya nila dahil lang sa hindi ako makapag-anak. Nagpunta na ako sa maraming doktor, uminom na ako ng napakaraming gamot, pero walang nangyari. Akala ko, basta magsikap lang ako, basta ibigay ko lang ang lahat para kay Jericho at sa pamilya niya, magiging maayos ang lahat. Pero nagkamali ako.
Sa mata pala nila, hindi ako naging bahagi ng pamilya. Isang gamit lang ako, isang palamuti. At ngayon, nawala na akong silbi, handa na nila akong itapon ng walang awa. Naglakad ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga bulungan sa likod ko ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Gusto ko lang makatakas sa lugar na ito, makatakas sa mga matang mapanghusga at sa mga salitang walang awa. Naglalakad ako na parang wala sa sarili, nabangga ko ang mga mesa at nabasag ang mga baso. At nang akala ko ay babagsak na ako, isang payat ngunit matibay na kamay ang sumalo sa akin. Tumingala ako, nakita ko ang isang babaeng naka-janitor's uniform. Ang mukha niya ay mukhang pagod, ngunit ang mga mata niya ay kakaibang maliwanag at mainit. Anak, ayos ka lang ba? Ang malalim na boses ng janitor ay may halong hindi maitagong pag-aalala. Tinulungan niya akong tumayo, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko na parang nagbibigay ng lakas. Umiling ako, halos tumulo na ang luha ko pero pinigilan ko. Ayoko umiyak, ayokong magpakita ng kahinaan sa harap ng mga taong iyon. Mahina akong nagpasalamat at akmang magpapatuloy sa paglalakad pero pinigilan niya ako. Ganyan ka lang ba alis pagkatapos kanilang ganyanin? Tanong niya, ang mga mata niya ay nakatingin ng diretsyo sa akin, isang tingin na nakakakilala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Ano pa bang magagawa ko? Nagdeklara na si Jericho sa harap ng lahat. Hinamak na ako ng pamilya niya. Isa na akong bigo, isang inabandunang asawa. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Jericho at ang nanay niya nang makita nila akong kasama ng isang janitor, lalong naging inis ang mukha ni Jericho. Hindi ka pa ba alis? Huwag mo na akong pahiyain pa. Kunin mo to at umalis ka na. Kinuha niya sa pitaka niya ang hindi masyadong makapal na pera at itinapon sa paanan ko na parang nagbibigay ng limos, 20 pesos. Tinuro naman ako ng biyenan kong si Luz sa mukha ng janitor at sinigawan. Ikaw naman, gawin mo ang trabaho mo. Bakit ka nakikialam dito? Gusto mo bang ipatawag ko ang manager mo para matanggal ka sa trabaho? Hindi nagpakita ng takot ang janitor. Kalmado siyang tumingin ng diretsyo sa mukha ni Luz at pagkatapos ay kay Jericho. Isang bahagyang ngiti na may paghamak ang sumilay sa labi niya. Tanggalin sa trabaho. Sa tingin ko ay wala ka niyan. Pagkatapos ay humarap siya sa akin, ang boses ay biglang naging malumanay ngunit puno ng otoridad. Perla, anak ko, tumayo ka ng tuwid. Wala kang ginawang mali. Nanay. Nagulat ako. Nagulat din si Jericho at ang nanay niya. Ang buong ballroom na kanina ay nagbubulungan ay biglang natahimik. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin sa babaeng naka-janitor's uniform. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero at ang face mask na suot niya. Nang lumantad ng buo ang mukha niya sa ilaw, halos hindi ako makahinga. Kahit na 5 taon na ang lumipas, kahit na ang mukha niya ay may mga kulubot na ng panahon at hirap, nakilala ko pa rin siya, si nanay, si Elena. Pero namatay si nanay sa isang aksidente 5 taon na ang nakakaraan, di ba? Ako mismo ang nag-asikaso ng libing ni nanay, ako mismo ang humawak sa litrato niya. Ano bang nangyayari? Sino? Sino ka? Nauutal na tanong ni Luz na mumutla ang mukha. Siguro ay nakilala niya rin ang makapangyarihang babae na minsan ay gumulantang sa business world ng Maynila. Hindi siya pinansin ni nanay, tumingin lang siya kay Jericho, ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Jericho Abad, sa tingin mo ba ay isang malaking tagumpay ang paglista ng Sagana Group sa stock market? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang tapakan ang anak ko? Hindi malakas ang boses ni nanay ngunit bawat salita ay matigas at umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa mismong gabi na ito, gagawin kong bangkarote ang walang kwentang kumpanya mo. Gagawin kong lumuhod ang pamilya Abad para humingi ng tawad sa anak ko. Pagkasabi nito, kinuha ni nanay sa bulsa niya ang isang lumang cellphone. Dinyal niya ang isang numero at nagsalita sa telepono, ang boses ay may utos na walang sinuman ang maaaring tumutol. Hello, Attorney Santos. Simulan na ang plano. Gusto kong bago sumikat ang araw, mawala na ang pangalang Sagana sa stock market. Ang buong ballroom ay nag-ingay sa pagkabigla. Si Elena, ang presidente ng makapangyarihang Aguila Group, na akala ng lahat ay patay na, ay biglang lumitaw na naka-janitor's uniform at nagbigay ng isang mapangahas na deklarasyon.
Nananatili si Jericho sa kinatatayuan niya, ang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkatakot. Nauutal siya. Ikaw. Hindi maaari. Patay ka na. Tumawa ng malamig si nanay, hindi pa ako patay. Kailangan kong mabuhay para makita ang palabas, para makita ang tunay na mukha ng mga walang utang na loob na tulad ninyo. Hinawakan niya ang kamay ko, isang mainit at matibay na kamay. Halika na anak, umuwi na tayo. Uwi na sa nanay. Nasa pagkalito pa rin ako, hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Hinayaan kong hilahin ako ni nanay, nilampasan ang mga mukhang gulat na gulat. Nilampasan ang asawang walang awang tumapak sa akin at sa pamilya niya. Pagkalabas namin sa malaking pinto ng hotel, isang eleganteng itim na Rolls-Royce ang nakaparada na doon. Isang driver na nakauniporme ang nagmamadaling bumaba, yumuko ng may paggalang. Welcome back, Ma'am Elena. Tumango si nanay at binuksan ang pinto ng kotse para sa akin. Umupo ako sa loob, ang puso ko ay puno pa rin ng iba't ibang emosyon. Ang nanay na akala ko ay patay na ay buhay na buhay sa harap ko. Isang janitor pala ang presidente ng isang makapangyarihang grupo. Ang selebrasyon ay biglang naging isang pampublikong paghamak. Napakabilis ng lahat, napakabilis na hindi ko maayos ang mga salita sa isip ko. Dahan-dahang umandar ang eleganteng kotse sa gabi, iniiwan ang mga nagniningning na ilaw ng hotel at ang mga taong tulala sa pagkabigla. Tahimik sa loob ng kotse, ang naririnig lang ay ang maaliwalas na tunog ng makina at ang mahinang paghinga namin ni nanay. Nakaupo ako sa tabi niya, ang taong iniyakan ko sa loob ng 5 taon. Ang pakiramdam ay halo-halong tuwa, lungkot, hindi pamilyar at pamilyar. Marami akong tanong ngunit hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Tila naintindihan ni nanay ang pagkalito ko, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ang kamay niya ay hindi na malambot tulad ng sa alaala ko, kundi may mga kalyo na. Marami ka sigurong tanong, Perla. Tumango ako, hindi ko na napigilan ang luha na tumulo sa pisngi ko. Nanay, bakit po? Bakit niyo po ako niloko? Akala ko po. Akala ko po ay talagang patay na kayo. Nauutal ako sa pag-iyak. Ang sakit ng pagkawala ni nanay noon ay halo-halong kahihiyan ngayon, pakiramdam ko ay nagkahiwa-hiwalay ang puso ko. Bumuntong hininga si nanay, kinuha niya sa bulsa niya ang isang panyo, at dahan-dahang pinunasan ang luha ko. Patawad anak. Patawad dahil hinayaan kitang tiisin ang sakit na yon ng mag-isa. Pero wala akong ibang paraan. Sinabi niya sa akin ang lahat. 5 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng malaking away namin dahil sa desisyon kong pakasalan si Jericho, galit na galit si nanay. Hindi siya nagtitiwala kay Jericho. Nakita niya ang walang katapusang ambisyon at panlilinlang nito. Ngunit dahil mahal na mahal ko siya at bulag ako sa pag-ibig, hindi ako nakinig sa payo ni nanay. Sa gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi, marami siyang pinag-isipan at na-realize niya na kung magpapatuloy siya sa pagtutol, mas lalayo lang ako sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng aksidente. Nabangga ang kotse ni nanay ng isang truck na nawalan ng kontrol. Buti na lang at minor injuries lang ang natamo ni nanay, ngunit ang driver niya ay hindi nakaligtas. Nagtrabaho siya para sa pamilya namin sa loob ng ilang dekada. Malungkot si nanay. Bumaba ang boses niya. Sa gitna ng kaguluhan, naisip niya ang isang ideya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon na ito para maglaho muna sa loob ng ilang panahon, para malihim siyang magmasid at protektahan ako. Ginamit niya ang isang peking pangalan, gumawa ng peking profile, at nag-apply bilang janitor sa mismong high-rise condominium na tinitirhan namin ni Jericho pagkatapos naming magpakasal. Gusto niyang makita kung paano ako trinatrato ni Jericho, gusto niyang makita kung talagang mabuti sa akin ang pamilya niya. At higit sa lahat, gusto niyang mag-imbestiga ng mas malalim tungkol sa Sagana Group dahil may masamang kutob siya tungkol sa tatay ni Jericho, si Pedro Abad. Sa loob ng 5 taon, nakikita kita araw-araw. Nakikita kitang masaya, malungkot, at nagtitiis sa kritisismo ng pamilya ng asawa mo. Minsan gusto ko na lang tumakbo at yakapin ka, sabihin sa iyo ang totoo, pero kailangan kong magpigil. Sabi niya, namumula ang mga mata. Kailangan kong magpigil para makalikom ng sapat na ebidensya. Alam ko na matagal na ginagamit ni Jericho ang talino at koneksyon mo para paunlarin ang kumpanya niya.
Alam ko rin na nagsimula na siyang gumawa ng commercial fraud at tax evasion 2 taon na ang nakakaraan. Kailangan ko ng oras para makuha ang lahat para matalo siya sa isang suntok at makuha ang hustisya para sa'yo. Pagkarinig ko sa sinabi ni nanay, naawa ako sa kanya at sinisi ko ang sarili ko. Kaya pala, habang nabubuhay ako sa peking masayang buhay, si nanay ay naghihirap, nagpapanggap na isang janitor para lihim na protektahan ako. Kailangan niyang panoorin ang anak niya na minamaltrato nang hindi man lang makapagsalita. Napakalaki ng sakripisyo ni nanay, habang ako naman ay napakagaga at napakabulag. Nanay, pasensya na po, kasalanan ko po. Hindi po ako nakinig sa inyo. Yumuko ako sa balikat niya, umiyak na parang bata. Hinaplos ni nanay ang ulo ko para aliwin ako, hindi mo kasalanan yan, Perla. Napakabuti mo lang, masyado kang mapagtiwala sa tao. Ngayon ayos na. Tapos na ang lahat. Nandito na ako, wala nang makakaapi sa'yo. Mula ngayon, dapat mabuhay ka para sa sarili mo, kailangan mo maging matatag, naintindihan mo ba? Tumango ako, sinubukang lunukin ang luha. Hindi ako pwedeng maging mahina habang buhay. Ang lahat ng ginawa ni Jericho at ng pamilya niya sa akin, ang sakripisyo ni nanay, kailangan kong bawiin ang lahat. Hindi lang ang mga ari-arian, kundi pati na rin ang dangal at respeto ko. Lumiko ang kotse sa isang kalsada na may puno na patungo sa isang eleganteng at tahimik na subdivision. Dito. Ang bahay na iniwan ko 5 taon na ang nakakaraan. Ang mansyon ng pamilya namin ang Aguila Mansion. Dahan-dahang bumukas ang eleganteng bakal na gate. Dahan-dahang pumasok ang kotse sa malawak na courtyard na may cobblestone. Ang hardin na may mga lumang puno at mahalagang bulaklak ay inaalagaan pa rin ng mabuti. Ang sariwang hangin at katahimikan ay kaiba sa mainit na pakiramdam sa kondominium na tinirhan namin ni Jericho. 5 taon na ang nakakaraan, bumalik ako sa lugar na ito, ang bahay na may mga alaala ng kabataan ko. Lahat ay tila hindi nagbago, ngunit ang mga puso ng mga tao ay malaki na ang pinagbago. Pagkababa ko sa kotse, huminga ako ng malalim. Ang amoy ng ilang-ilang sa gabi ay bahagyang nagpakalma sa puso ko. Ang mga house helpers ay nakapila sa harap ng pinto para salubungin kami. Nang makita nila si nanay at ako, hindi nila maitago ang tuwa at pagkabigla. Manong Antonio, ang butler na naglilingkod sa pamilya namin mula pa noong bata ako, ay naluluha sa tuwa na nakabalik na ang amo at ang alaga niya. Tumango si nanay para batiin ang lahat at pagkatapos ay bumaling sa akin, umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na, sigurado akong pagod ka na. Sinundan ko si nanay sa loob ng bahay. Ang mansyon ay nagpapanatili ng eleganteng classical na arkitektura nito, bawat piraso ng muebles ay pinili at inayos ng may eleganteng panlasa. Dumaan ako sa malawak na living room, umakyat sa spiral na hagdanan na gawa sa kahoy, ang pakiramdam ay pamilyar ngunit mayroon ding kakaibang distansya. Ang kwarto ko ay nasa dating lugar pa rin sa ikalawang palapag, nakaharap sa tahimik na hardin. Ipinasigurado ni nanay na malinis na ito. Lahat ay napanatili tulad ng araw na umalis ako, ang princess bed, ang study table, ang bookshelf na puno ng mga paborito kong nobela. Lahat ay naroon bilang paalala ng isang simple, inosenteng panahon na lumipas na. Umupo ako sa gilid ng kama, ang puso ko ay puno ng emosyon. Pumasok si nanay, may hawak na baso ng mainit na gatas. Umupo siya sa tabi ko, ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Alam kong nasasaktan ka ngayon, pero kailangan mong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nilapag niya ang baso ng gatas at kinuha ang isang tablet, binuksan ang isang video at ibinigay sa akin. Tingnan mo, anak, ito ang ginagawa ng asawa mo sa likod mo. Sa video ay ang imahe ni Jericho, ngunit hindi ang eleganteng, mapagmahal na asawa na kilala ko. Nasa ibang apartment siya, yumayakap sa ibang babae. Nakilala ko siya, si Selena, ang personal secretary niya. Nakayakap sila sa isa't isa, nagpapalitan ng mga matatamis na salita na dapat ay para lang sa akin. Naririnig ko pa ang sinabi ni Jericho sa kanya, tiyaga-tiyagain mo na lang ang matandang yan. Pag nakuha ko na lahat ng kailangan ko sa kanya, iiwan ko siya ng walang awa. Pagkatapos niyan, pwede na tayong magsama. Bawat imahe, bawat salita sa video ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Matandang yan? Ganyan niya ako tinawag. Ang asawa na kasama niya sa lahat ng hirap, ang nag-alay ng buong kabataan at karera para maging matibay na sandigan niya.
Kaya pala, sa lahat ng oras, isa lang akong pawn sa plano niya, isang hagdan para maabot niya ang ruwok ng tabumpay. At mas masahol pa, niloko niya ako sa harap ko nang hindi ko man lang alam. Binitawan ko ang tablet, nanginginig ang mga kamay at paa ko, ngunit sa kakaibang paraan. Hindi ako umiyak, parang naubos na ang luha ko pagkatapos ng shock sa party. Ngayon, sa loob ko ay ang pakiramdam ng sakit na nakakabingi at isang galit na dahan-dahang lumalaki. Napakagaga ko. Nagmahal ako ng isang halimaw na nagpanggap na tao. Matagal ko nang may ebidensya na ito, sabi ni nanay. Pero naghintay ako hanggang sa araw na ito, sa araw na pinakakumpiyansa siya para ilantad ang tunay niyang mukha. Ito ay simula pa lang, Perla. Kailangan mong maging matatag. Mahaba pa ang laban na ito. Tumingin ako kay nanay, ang mga mata ko ay naging matatag. Nanay, naintindihan ko na hindi ako susuko. Gagawin kong magbayad siya at ang buong pamilya niya para sa lahat ng ginawa nila sa akin at sa inyo. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Tumayo ako sa bintana, nakatingin sa tahimik na hardin. Ang imahe ni Jericho at ng sekretarya niya ay patuloy na bumabagabag sa isip ko, ngunit sa halip na sakit, nakaramdam ako ng lakas na lumalaki sa loob ko. Hindi na ako ang mahinang Perla Abad na umiibig kahapon. Anak ako ni Elena, ang presidente ng Aguila Group at babalik ako ng mas malakas kaysa dati. Kinabukasan, nagising ako nang sumikat na ang araw sa bintana. Halos hindi ako natulog sa buong gabi, ngunit ang isip ko ay hindi pagod. Ang sakit at galit ay nagbago sa isang matibay na desisyon. Pumasok ako sa banyo, tumingin sa salamin, ang babaeng may mugtong mga mata at pagod na mukha ay hindi ang ako sa hinaharap. Magbabago ako. Pinili ko ang isang eleganteng navy blue business dress na mukhang makapangyarihan din, nag-makeup ako ng simple para matakpan ang pagod ko. Nang bumaba ako, ang amoy ng bibingka ay kumalat na sa buong lugar. Nakaupo si nanay sa dining table, sa tabi niya ay isang batang lalaki na nakasuot ng maayos na suit, matangkad, may matalim na facial features, at nagpapakita ng matalinong at kalmadong aura. Seryoso siyang nakikinig sa sinasabi ni nanay, minsan ay tumatango siya at nagbibigay ng ilang suhestyon. Nang marinig niya ang mga yapak ko, tumingala silang dalawa. Tumingin sa akin ang lalaki, sa mga mata niya ay may pagkabigla, kaunting kalungkutan at pamilyar na init. Bahagyang tumibok ang puso ko. Nakilala ko siya, si Juan Salcedo, ang anak ng presidente ng Maharlika Group, isang matagal ng kasosyo ng pamilya namin at ang aking hindi natapos na first love. Perla, bumaba ka na. Halika at mag-almusal ka na. Ngumiti si nanay. Ang ngiti niya ay mas maliwanag kaysa sa mukha niya bilang janitor kagabi. Ito si Juan, naaalala mo pa ba siya? Hello, Perla. Tumayo si Juan, magalang na tumango. Hello, matagal na tayong hindi nagkita. Hello. Tugon ko, medyo naiilang. Higit sa 5 taon na ang nakakaraan, hindi kami nagkita. Ang huling beses ay nang matigas kong tinanggihan ang arranged marriage para sundin ang pag-ibig ko kay Jericho. Noong panahong iyon, tahimik lang akong tiningnan ni Juan, ang mga mata niya ay may pagkabigo pero walang sinumang pagtutol. Isang bagay lang ang sinabi niya, rerespetuhin ko ang desisyon mo, sana maging masaya ka. Ngayon, nang isipin ko, napakagaga ko pala na binitawan ko ang isang lalaking tulad niya para pumili ng isang traidor. Maupo ka, sabi ko at umupo sa tapat niya. Ang almusal ay naganap sa medyo tahimik na kapaligiran. Abala pa rin ako sa sarili kong pag-isip. At tila hindi rin alam ni Juan kung ano ang sasabihin. Pinutol ni nanay ang katahimikan. Juan, maraming salamat sa iyo. Sa loob ng 5 taon, kung wala ang tulong mo, hindi ko siguro magagawa ang lahat ng maayos. Nagulat akong tumingin kay nanay at pagkatapos ay kay Juan. Tinulungan mo si nanay. Bahagyang umiti si Juan, isang mabait na ngiti. Ginawa ko lang ang nararapat. Si Ma'am Elena ay isang taong lubos kong nirerespeto. Nang malaman ko ang plano niya, nag-volunteer ako na tumulong. Lahat ng impormasyon tungkol sa iligal na gawain ng Sagana, ang mga peking financial reports, ay nakolekta at in-analyze ng grupo ko. Kaya pala alam ni nanay ang bawat galaw ni Jericho. Kaya pala sa likod niya ay isang malakas at maaasahang kakampi tulad ni Juan. Lihim siyang tumulong sa amin nang walang hinihinging kapalit. Napuno ako ng pasasalamat at kaunting hiya. Maraming salamat, Juan. Maraming salamat talaga.
Sincere kong sinabi. Wala yon, Perla. Masaya ako na sa wakas ay nakaalis ka na doon. Sabi ni Juan, ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Ngayon ang panahon na kailangan mong maging pinakamatatag. Hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Nagdagdag si Nanay, tama. Ngayong umaga, ang stock ng Sagana ay bumagsak ng husto. Ang tatay ni Jericho, si Pedro Abad, ay inatake at dinala sa emergency room. Ang balitang ito ay hindi na nakakagulat sa akin. Ito ay ang nararapat na resulta para sa lahat ng ginawa nila. Ano po ang susunod na hakbang? Tanong ko kay Nanay, ang boses ay matatag na. Tumingin si Nanay sa akin, ang mga mata ay may pagmamalaki. Pupunta tayo sa ospital. Hindi para magsaya kundi para ipakita sa kanila na bumalik na tayo at nasa ibang posisyon na. Ang International Hospital kung saan nakaratay si Pedro ay isa sa pinakamahal sa syudad. Nang pumasok kami ni Nanay at Juan, ang buong pamilya Abad ay nakaupo sa waiting area sa labas ng intensive care unit. Ang mga mukha nila ay pagod at nag-aalala, ngunit nang makita nila ako, ang pag-aalala ay biglang nagbago sa galit at puot. May lakas ka pa ng loob na pumunta dito. Si Lani, ang dati kong bayaw, ang unang sumugod, itinaas ang kamay niya para sampalin ako, ngunit mas mabilis si Juan. Tumayo siya sa harap ko, mahigpit na hinawakan ang pulso ni Lani. Nga. Abad, magpakatino ka. Ang boses ni Juan ay malamig ngunit puno ng otoridad. Ito ay ospital, hindi ito lugar para mag-away. Nagpumiglas si Lani ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa pa ng iba. Tumayo si Luz, ang dati kong biyenan, tinuro ako sa mukha at nagsimulang manira, walang ya. Ikaw ang nagdala ng malas sa pamilya namin. Kung may mangyari sa tatay ni Jericho, hindi kita mapapatawad. Kalmado ko siyang tiningnan, ang babaeng araw-araw na pumupuna at masungit sa akin. Hindi na ako natatakot o nasasaktan, natatawa na lang ako. Tita Luz, ang weird naman ng sinasabi niyo. Ang gumagawa ng iligal na negosyo at panloloko ay ang asawa at tatay ng anak mo. Ang nang-a-affair at nag-iwan sa asawa ay ang anak mo. Bakit hindi mo sila sisihin at ako, na biktima, ang sinisisi mo? Ikaw. Galit na galit siya at hindi na makapagsalita, namumula ang mukha. Lumabas si Jericho sa kwarto, mukha siyang payat at pagod kaysa kagabi. Ang buhok niya na laging maayos ay gulo-gulo, ang mamahaling suit niya ay gusot-gusot na. Nang makita niya ako, ang mga mata niya ay mayroong komplikadong tingin, galit at kaunting pagkadismaya. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang makita kung gaano kami kamiserable? Bulyaw ni Jericho. Nagkibit balikat ako, kalmadong sumagot, nangangamusta lang ako bilang dating kakilala. Si Pedro Abad ay dati ring kamag-anak ko. At naririnig ko na medyo mahal ang bayarin dito. Hindi ko lang alam kung may kakayahan pa ang Sagana Group na bayaran ito ngayon. Ang sinabi ko ay parang kutsilyo na tumusok sa puso nila. Ang pagbagsak ng stock, ang pagtakas ng mga investor, ang pagpilit ng mga bangko na singilin ang mga utang, sigurado na may seryosong problema ang Sagana sa cash flow. Ang mga mukha ni Jericho at Luz ay lalong naging pangit. Wala na akong sinabing iba, dumiretso ako sa payment counter. Ang staff ay agad akong nakilala. Ma'am, ang temporary payment po para kay Pedro Abad ay 1,000 pesos. Tahimik akong kumuha ng black card sa pitaka ko at ibinigay sa staff, bayaran lahat para sa akin. Ang ginawa ko ay ikinagulat ng lahat ng nasa doon. Ang pamilya Abad ay nakatingin sa akin ng walang kurap, hindi makapaniwala na ang babaeng pinalayas nila kagabi ng walang pera ay kayang magbayad ng ganoong kalaking halaga ng madali. Kahit ang staff ng ospital ay tumingin sa akin ng ilang beses. Pagkatapos magbayad, kinuha ko ang resibo at lumapit kay Jericho. Ibinigay ko sa kanya ang papel. Kunin mo. Ayokong sabihin ng mga tao na walang utang na loob ang pamilya Abad sa mga dating kamag-anak. Hindi niya ito kinuha, nakatitig lang siya sa akin, nagingit-ngit ang ngipin. Perla Abad, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Bahagyang tumawa ako, isang ngiti na walang init. Jericho Abad, gusto kong ibalik mo ang lahat ng kinuha mo sa akin. Ang mga ideya, ang mga business strategies na ninakaw mo sa akin para itayo ang tinatawag mong Sagana. Gusto kong magbayad ka sa panloloko sa mga kasinungalingan mo. Gusto kong matikman mo at ng buong pamilya mo ang pakiramdam ng tinatapak-tapakan ng iba. Bawat salita, bawat letra,
ang boses ko ay hindi malakas ngunit sapat na para marinig niya at ng buong pamilya niya. Ang mga mata ko ay hindi na ang mga mata ng isang mahinahon at mapagtiis na asawa kundi ang mga mata ng isang determinado at kalaban. Umurong si Jericho ng isang hakbang, tila natatakot sa aking aura. "Tara na, Nanay Juan." Sabi ko at tumalikod, hindi na ako lumingon sa mga mukha nilang tulala. Sapat na ang palabas ngayong araw. Ipinakita ko sa kanila na hindi na ako ang tupa na pwede nilang lapain. Ngayon ay isa na akong lobo na bumalik at nagsisimula pa lang ang paghahanap. Pag-alis sa ospital, walang saya sa puso ko tulad ng inaasahan ko, sa halip ay isang pakiramdam ng kawalan at pagod. Kahit na determinado akong maghiganti, ang paghaharap sa mga taong dating pamilya ko ay nakakapagod pa rin. Naintindihan ni Nanay at Juan ang nararamdaman ko kaya hindi na sila masyadong nagsalita, tahimik lang nila akong sinamahan pauwi. Pagkadating namin sa mansion, biglang nagring ang cellphone ko na may hindi pamilyar na numero. Nag-alinlangan ako sandali at sinagot ito. "Hello, sino ito?" "Perla." "Ako to, si Ben." Isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig sa kabilang linya. Si Ben, ang best friend ko noong college. Pagkatapos kong magpakasal kay Jericho, dahil hindi gusto ng biyanan ko na makihalubilo ako sa mga dating kaibigan, sinasabing hindi sila, kalebel, namin, unti-unti akong nawalan ng kontak sa kanila. Nang marinig ko ang boses niya, lahat ng dating alaala ay bumalik at naramdaman ko ang kirot sa ilong ko. "Ben, ang tagal na. Kamusta? Kamusta ka?" "Ayos lang ako." "Perla, may mahalaga akong kailangan sabihin sa'yo. Pwede ba tayong magkita sandali?" Sa dating coffee shop natin, ang boses ni Ben ay tila apurado at seryoso. Agad akong pumayag. Siguro ito na ang oras na kailangan ko ng kaibigan na makakausap. Sinabi ko kay Nanay at nagmaneho ako sa tagpuan. Ang coffee shop ay nasa isang maliit na eskinita, nananatili ang tahimik at nostalgic na ambience nito tulad noong dati. Nakaupo na si Ben sa isang pamilyar na sulok. Nang makita niya ako, kumaway siya, ang mukha ay masaya ngunit may kaunting hiya. "Perla, pasensya ka na, ilang taon na tayong hindi nag-usap." Sabi ni Ben nang umupo ako. Umiling ako at malungkot nang umiti, "Hindi mo kasalanan yon, kasalanan ko." Natahimik kami sandali at pagkatapos ay dumiretso siya sa punto. "Perla, tinawagan kita ngayon dahil hindi ko na kaya manahimik. Nabasa ko na ang balita tungkol sa'yo at kay Jericho. Alam kong nasasaktan ka ngayon, pero may mas nakakatakot na katotohanan na kailangan mong malaman." Nang makita ko ang seryosong mukha ni Ben, nagkaroon ako ng masamang kutob. "Ano yon, Ben? Sabihin mo na." Huminga ng malalim si Ben at tumingin ng diretsyo sa mata ko. Ang walang kwentang Jericho Abad at ang ahas na si Selena, ang sekretarya niya. May anak na sila. Natulala ako, nanigas ang buong katawan ko, muntik nang mahulog ang baso sa kamay ko. May anak? Si Jericho at Selena may anak. Paano? Anong sinasabi mo? Nauutal ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. Totoo yan, Perla. Siniguro ni Ben, ang asawa ko ay isang OB-GYN sa Central Maternity Hospital. Halos isang taon na ang nakakaraan, siya mismo ang nagpaanak kay Selena, isang malusog na batang lalaki. Lihim na lihim nila ito, ginawa nila ang birth certificate sa apelyido ng nanay. Pero narinig ng asawa ko ang usapan nila, siguradong sigurado siya na anak ni Jericho ang bata. Sinusuportahan niya pa nga ang mag-ina ni Selena ng isang mamahaling apartment at maraming pera. Ngayon naintindihan ko na ang lahat. Ang dahilan kung bakit lagi akong pinupunan ni Jericho at ng pamilya niya tungkol sa hindi ko pag-aanak. Ang dahilan kung bakit nagmamadali silang paalisin ako nang malista ang kumpanya sa stock market. Hindi dahil hindi ako makapanganak kundi dahil may anak na siya sa labas. Kailangan niya ng dahilan para mapatalsik ako, ang legal na asawa niya, para mapormal na makasama niya ang mag-ina niya. Nalinlang nila akong lahat ng hayagan. Ang sakit ng panloloko, ang kahihiyan, at ngayon ang masakit na katotohanan na ito ay parang may pumipigil sa hininga ko. Isinuko ko ang lahat para sa kanya, tiniis ko ang lahat ng pagpapahirap para lang maprotektahan ang kasal na ito. Ngunit sa huli, isa lang pala itong palabas na ginawa niya at ng pamilya niya. Isa lang akong tanga na umiikot sa loob ng palabas na yon. Perla, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ben, hinawakan niya ang kamay ko.
Umiling ako, pinunasan ang luha na malapit ng tumulo. Hindi ako dapat umiyak, hindi siya karapat-dapat na iyakan. Ayos lang ako. Salamat, Ben. Salamat sa pagsasabi sa akin ng katotohanan ito. Ang katotohanan ito, gaano man kasakit, ay ang pinakamalakas na gamot para tuluyan akong makawala sa nakaraan. Nag-apoy sa galit ang damdamin ko. Jericho Abad, kinuha mo sa akin ang 5 taon ng kabataan ko, ang tiwala at pag-ibig ko. Ngayon, babawin ko ang lahat. At kukunin ko pa ang lahat ng pinakamamahal mo. Kinabukasan, nagpatawag si nanay ng emergency board meeting ng Aguila Group. Ito ang unang beses na opisyal siyang nagpakita sa harap ng mga senior executives pagkatapos ng 5 taon. Ang pagbabalik niya ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa business world at lahat ay curious sa susunod na hakbang ng sikat na babaeng ito. Pumasok ako kasama si Nanay at Juan sa meeting room. Ang atmosphere sa loob ay seryoso at medyo tense. Lahat ng direktor at department heads ay naroon na. Tumayo sila, yumuko para batiin si Nanay. Tumango si Nanay, dumiretso sa pamilyar niyang upuan bilang chairman. Ang aura niya ay puno ng kapangyarihan at karisma na parang hindi siya umalis sa loob ng 5 taon. Hello, everyone, nagsimula si Nanay, ang boses ay kalmado ngunit malinaw. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Alam ko na siguro kung bakit ako nagpatawag ng bigla ang meeting na ito. Sa loob ng 5 taon, wala ako dahil sa personal na dahilan, ngunit patuloy kong sinusubaybayan ang kalagayan ng grupo. Masaya ako na pinamunuan niyo ang Aguila sa isang matatag na paglago. Pagkatapos ng ilang pambungad na salita, dumiretso si Nanay sa pangunahing punto. Ngunit, ang susunod na panahon ay magiging hamon. Maraming pagbabago sa market at kailangan nating magkaroon ng mga bagong estratehiya. Kaya, ngayong araw, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang bagong senior executive ng grupo. Bumaling si Nanay sa akin, may paghikayat sa mga mata. Ito ang anak ko, si Perla Abad. Simula ngayon, si Perla ay opisyal ng Vice President ng Operations na responsible sa strategy at new project development ng Aguila. Ang anunsyo ni Nanay ay nagdulot ng bulong-bulungan sa buong meeting room. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, may pagkagulat, may pag-aalinlangan. Alam ko kung ano ang iniisip nila. Isang prinsesa na sanay sa marangyang buhay, isang housewife sa loob ng 5 taon, ano ang magagawa niya sa isang mahalagang posisyon tulad nito? Sigurado silang iniisip nila na isa lang itong pamilya. Naintindihan ko yon, huminga ako ng malalim, kalmadong lumapit. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang nakaraan ko. Gagamitin ko ang aking mga aksyon at kakayahan para patunayan ang sarili ko. Hello sa inyong lahat. Nagsalita ako, ang boses ay malinaw at kumpiyansa. Alam kong ang pagtatalaga na ito ay maaaring nakakagulat sa marami. 5 taon na akong wala sa business world, ngunit hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na ang lahat ng kaalaman at karanasan ko. Sa halip, binigyan ako ng 5 taon ng ibang pananaw, isang mas malalim na pag-isip. Senyales ko ang assistant na i-project ang plano na inihanda namin ni Juan sa buong gabi. Sa ngayon, iminungkahi ko na mag-focus tayo sa 3 pangunahing layunin. Una, i-restructure ang mga investment sa mga larangan na hindi na forte ng grupo. Pangalawa, palakasin ang high-tech at clean energy. Ito ang trend ng hinaharap. At pangatlo, huminto ako saglit, tumingin ng diretsyo sa mata ng bawat isa sa meeting room, ay kunin ang mga mahalagang ari-arian at proyekto ng Sagana Group na ngayon ay nasa daan ng pagbagsak. Ang huling suhestyon ko ay parang bomba na sumabog sa gitna ng meeting room. Alam ng lahat ang relasyon sa pagitan namin ng pamilya Abad. Ang pagdedeklara ko ng hayagan na kukunin ko ang Sagana ay nagpapakita ng isang hindi maitagong desisyon na maghiganti. Isang matandang direktor, na kasama ni Nanay mula pa noong nagsisimula siya, ay nagsalita, "Ma'am, napaka-bold ng ideya mo, pero ang pagkuha ng Sagana sa ngayon ay maaaring magdulot ng malaking gastos at hindi kinakailangang panganib." Tumango ako, nirerespeto ang opinyon niya. Salamat sa iyong feedback, Director Hong. Naiintindihan ko ang pag-aalala nyo, ngunit mayroon akong detalyadong plano. Hindi natin kukunin ang buong grupo kundi mag-focus lang tayo sa pinakamagagandang ari-arian, ang mga real estate projects sa mga magagandang lokasyon at ang pinakamahalaga ay ang mga technological patents na ako mismo ang tumulong na paunlarin. Malinaw kong ipinakita ang mga lakas at kahinaan ng Sagana.
Kung paano natin gagamitin ang financial at legal leverage para pilitin silang ibenta ang mga ari-arian sa murang halaga. Ang matalas na pagsusuri, ang mga konkretong datos, at ang malinaw na plano ay dahan-dahang nagpakumbinsi sa mga nag-aalinlangan. Sinimulan nila akong tingnan sa ibang paraan, isang tingin na may pagkilala at respeto. Natapos ang meeting, wala nang tumutol sa pagtatalaga sa akin. Nang umalis na ang lahat, kami na lang ni Nanay at Juan ang natira, ngumiti si Nanay na may kaligayahan. Ang galing mo, Perla. Proud ako sa'yo. Tumingin ako sa malaking salamin ng meeting room, nakatingin sa abalang syudad sa ibaba. Mula ngayon, ito na ang battlefield ko. Hindi na ako biktima. Ako na ang Vice President ng Aguila Group at sisimulan ko na ang aking counter-attack. Pagkatapos kong opisyal na mag-assume sa posisyon ko, nagtrabaho ako ng masipag. Ang opisina ng Vice President ay naging ikalawang bahay ko. Gusto kong patunayan sa lahat na nakuha ko ang posisyon na ito dahil sa aking kakayahan at hindi dahil sa tulong ni Nanay. At the same time, gusto ko ring mabilis na ipatupad ang plano ko para magbayad si Jericho Abad. Ang Sagana Group pagkatapos ng shock sa party at ang pagbagsak ng stock ay nasa kabuluhan. Ibinenta ng mga investor ang kanilang mga stock, kinansela ng mga kasosyo ang mga kontrata, at ang mga bangko ay patuloy na nagpipilit na singilin ang mga utang. Si Jericho, pagkatapos asikasuhin ang tatay niya sa ospital, ay nag-ikot para ayusin ang gulo na siya mismo ang gumawa. Sa sitwasyong iyon, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko inaasahan, nakipagkasundo siya sa akin. Nag-set siya ng meeting sa isang eleganteng restaurant, ang lugar na madalas naming puntahan dati. Nang makita ko ang lalaking dating asawa ko, na ngayon ay payat at mukhang pagod, wala akong naramdamang awa. Perla, alam kong nagkamali ako. Nagsimula si Jericho, ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging tanga ako, nakinig ako sa nanay ko. Pwede mo ba akong patawarin? Pwede ba tayong maging tulad ng dati? Tumawa ako ng mapang-api. Bumalik sa dati. Ang nakakatawa. Jericho Abad, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong tanga? Lumapit ka sa akin dahil ang Sagana ay nasa bingit ng pagbagsak at kailangan mo ang tulong ng Aguila, di ba? Nang tamaan siya sa totoo, naging pangit ang mukha ni Jericho, ngunit sinubukan niya pa ring magpanggap. Hindi yon, Perla. Sincere ako, mahal na mahal pa rin kita. Mahal ako. Uminom ako ng tsaa. Kalmadong nagtanong, mahal mo ako hanggang sa punto na nagkaroon ka ng affair sa sekretarya mo at may anak kayong halos 1 taon na. Jericho Abad. Ang sinabi ko ay ikinagulat ni Jericho. Nakatitig siya sa akin, ang mukha ay gulat na parang nakakita siya ng multo. Paano? Paano mo nalaman? Walang sikreto na mananatiling sikreto habang buhay. Sapat na ang pagpapanggap mo, ngayon ako naman. Sabi ko at nilapag sa mesa ang isang folder ng dokumento. Ito ay isang eco-urban project sa labas ng syudad, isang napaka-promising na proyekto. Kung makuha ito ng Sagana mo, sigurado na babalik ang kasalukuyang sitwasyon nyo. Dali-daling binuksan ni Jericho ang folder. Nagningning ang mga matang sakim niya. Ang proyektong ito ay napakaakit, ang inaasahan kita ay aabot sa libu-libong bilyong pesos. Tumingala siya at tumingin sa akin, may pag-aalinlangan. Bakit? Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Dahil gusto kitang bigyan ng huling pagkakataon, sinungaling ako ng walang kurap. Sa huli, dating mag-asawa tayo. Ngunit para makuha mo ang proyektong ito, kailangan mo ng malaking puhunan sa paligid ng 100 milyong pesos. Alam ko na ang Sagana ay walang sapat na pera ngayon, ngunit pwede kong ilantad ang impormasyon na ito sa iba para makipagkompetensya sa iyo ang ibang investor. Ang desisyon ay nasa iyo. Alam ko na si Jericho ay isang sakim at mayabang, hindi niya palalampasin ang isang magandang pagkakataon tulad nito. Tulad ng hula ko, ilang araw pagkatapos, narinig ko ang balita na ginawa ni Jericho ang lahat, isinangla ang lahat ng natitirang ari-arian ng kumpanya, at pati na rin ang mansyon ng pamilya sa bangko, nangutang kung saan-saan para makalikom ng 100 milyong pesos, determinado na makuha ang ginintuang proyekto na ito. At nang inialay na niya ang lahat ng ari-arian niya, ginawa ko na ang huling atake. Ang eco-urban project na yon ay isang ghost project pala, isang perpektong bitag na binalak namin ni Juan. Ang lupa ay nasa ilalim ng planning ng syudad, hindi pwedeng itayo ang anuman.
Ang lahat ng dokumento at papel na nakuha ni Jericho ay peke. Nang malaman niya ang katotohanan, halos mabaliw si Jericho. Ang daan-daang milyong pesos na huling puhunan ng Sagana ay nawala na. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kahangahangang panloloko na ito ay opisyal na nagtulak sa Sagana sa 100 na hindi na maibabalik. Umupo ako sa opisina ko, pinanood ang financial news na nag-aanunsyo sa pagbagsak ng isang empire. Ang puso ko ay parang yelo. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran sa kanyang pagtataksil. Ilang linggo pagkatapos ng panloloko, ang Sagana Group ay isa na lang na walang kaluluwang bangkay, naghihintay na maideklara na bangkarote. Si Jericho Abad, mula sa isang mayabang na ay naging isang taong walang pera, puno ng utang. Akala ko ay magiging depressed siya at mawawala sa loob ng ilang panahon, pero nagkamali ako. Ang tao, kapag nasa dulo na, ay gumagawa ng pinakabaliw na mga bagay. Sa gabing iyon, sa Maynila, ginanap ang isang malaking charity gala. Ang nanay ko ay isa sa mga guests of honor at gusto niya akong isama para ipakilala sa lahat bilang Vice President ng Agila. Pinili ko ang isang simpleng ngunit eleganteng dark red evening gown na nagpapakita ng figure at karisma ko. Nakatayo sa tabi ni Nanay at Juan, pakiramdam ko ay kumpiyansa ako kaysa dati. Ang party ay naganap sa isang formal at marangyang kapaligiran. Masaya akong nakikipag-usap sa mga kasosyo nang bigla akong nakaramdam ng isang tingin na puno ng galit na nakatuon sa akin. Lumingon ako at nagulat ako nang makita ko si Jericho Abad at ang ahas niyang si Selena na naroon din. Mas mukhang payat si Jericho, ngunit sinubukan pa rin niyang magpanggap na may dangal. Habang si Selena ay nakasuot ng isang revealing na gown, may makapal na makeup, nakaakbay kay Jericho na may paghamon. Ang paglitaw nila ay nagdulot ng bulungan sa mga tao sa paligid. Ay, tingnan mo kung sino to. Hindi ba't si Perla, ang dating asawa ko? Sinadya ni Jericho na lakasan ang boses niya, puno ng pang-aasar. Bagong hiwalay lang pero mukhang masaya ka na, ah. Siguro nakahanap ka na ng mas magandang panangga, ano? Tumingin siya kay Juan na nakatayo sa tabi ko. Hindi pa ako nakakareact, sumingit na si Selena, ang boses ay matalas. Tama si Jericho. May mga tao talagang swerte sa buhay. Kakaalis lang sa bahay ng dating asawa, may bago na agad. Hindi tulad ng iba na kailangan magsikap mag-isa. Tumawa ako ng malamig. Nagsisikap ka mag-isa sa pamamagitan ng panunukso sa asawa ng iba at lihim na nag-aanak, Selena. Ang sinabi ko ay nagpamanhid sa mukha ni Selena. Hindi niya inaasahan na alam ko ang sikreto na yon at may lakas akong sabihin sa harap ng maraming tao. Nagalit si Jericho, lumapit siya, tinuro ang mukha ko, Perla Abad, huwag kang magsalita ng walang alam. Anong pinagsasabi mong kasinungalingan? Nagsisinungaling ba ako o hindi, ikaw mismo ang nakakaalam. Kalmado kong sinagot. Ang isang lalaking nanloloko at nagsisinungaling tulad mo ay walang karapatan na magsalita tungkol sa moralidad sa akin. Ang aming sagutan ay nakuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Sumimangot si Nanay, akmang makikialam ngunit sinenyasan ko siya. Huwag po kayong mag-alala. Gusto ko na ako mismo ang haharap sa taong ito. Nang mapagtanto ni Jericho na hindi siya mananalo sa argumento, gumawa siya ng isang masamang trick. Lumapit siya sa akin, bumaba ang boses niya ngunit puno ng banta. Perla Abad, matigas ka. Winasak mo ang lahat sa akin, kaya huwag mo akong sisihin kung magiging masama ako. May hawak akong ilang hot photos mo. Kung ayaw mong masira ang reputasyon ng Vice President ng Agila, magpakabait ka, ihanda mo ang 1,000 pesos. Kung hindi, bukas, ang mga litrato na iyon ay makikita sa buong internet. Ang banta niya ay ikinagulat ko. Hot photos. Dating mag-asawa kami. Ang pagkakaroon ng mga pribadong sandali ay normal lang. Pero hindi ako makapaniwala na kaya niyang gamitin ang mga iyon para i-blackmail ako. Ang taong ito, ang kanyang kasamaan ay walang hangganan. Tumingin ako sa mga mata niya, ang nakita ko lang ay ang kalupitan at kabaliwan ng isang hayop na nasa kanto na. Kinabukasan, habang nagtatrabaho ako sa opisina, isang walang pangalang sobre ang dumating. Nang buksan ko, sa loob ay 5 litrato ng isang babaeng mukhang-mukha sa akin sa mga intimate moments na may ibang lalaki. Ang mga mukha ay sadyang blurred, kasama ang isang papel na may sulat kamay na 200 pesos o makikita ng buong mundo. May 24 oras ka. Kahit na inihanda ko na ang sarili ko kagabi,
Nang makita ko ang mga litratong ito, nanginginig pa rin ang mga kamay ko, ang galit at pandidiri ay umabot sa sukdulan. Jericho Abad, nawalan na siya ng pagkatao. Para lang sa pera, gagawin niya ang anumang kahiyahiya. Sinubukan kong maging kalmado, alam kong hindi ako pwedeng magpanik. Agad akong tumawag kay Juan. Nang ikwento ko ang lahat, ang boses ni Juan sa kabilang linya ay naging galit na galit, ngunit sinubukan niya pa rin akong pakalmahin. Perla, huwag kang mag-alala, maging kalmado ka lang, manatili ka sa opisina, pupunta ako agad, huwag na huwag mong ililipat ang pera sa kanya. Halos kalahating oras ang lumipas, dumating na si Juan. Tiningnan niya ang mga litrato, ang mukha niya ay tumigas. May kaibigan akong tech expert, isang napakagaling na hacker. Ipadadala ko ang mga litrato na ito sa kanya para tingnan. Nag-aalinlangan ako na totoo ang mga ito. Tumango ako, may kaunting pag-asa sa puso ko. Agad na kinuha ni Juan ang cellphone niya, kinuhanan ng litrato ang mga litrato at ipinadala. Habang naghihintay, umupo siya sa tabi ko at hindi nagsalita, ngunit ang presensya niya ay nagpakalma sa akin. Nagbuhos siya ng isang baso ng mainit na tubig at dahan-dahang sinabi, "Anuman ang mangyari, ako at si Tita Elena ay laging nasa tabi mo." Halos isang oras ang lumipas, nagring ang cellphone ni Juan. Lumabas siya para sagutin ang tawag at nang bumalik siya, ang mukha niya ay gumanda na. Tama ang hula ko, Perla, lahat ay peking litrato. Peking litrato? Nagulat ako. Siniguro ni Juan. Sabi ng kaibigan ko, ang mga litratong ito ay gawa sa deepfake technology. Ang gumawa nito ay medyo magaling ngunit may mga bakas na naiwan. Ang mukha ay sayo ngunit ang katawan ay sa ibang tao na pinagsama ng maingat. Kaya niyang ibalik ang orihinal na litrato bilang ebidensya. Nang marinig ko ang sinabi ni Juan, ang bigat sa puso ko ay sa wakas ay nabawasan. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit agad na bumalik ang galit. Si Jericho Abad ay hindi lang ng blackmail, kundi gumamit pa ng masamang teknolohiya para sirain ang reputasyon ko. Ang kasamaan niya ay lumampas na sa hangganan. Juan, kailangan kong mag-report sa pulis, desidido kong sabi. Hindi ko pwedeng hayaan ang isang tulad niya na makatakas sa batas. Sumang-ayon si Juan. Ganyan din ang iniisip ko. May sapat na tayong ebidensya. Kakausapin ko si Attorney Santos at ang Economic Police. Hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito. Sa hapon na yon, habang masaya si Jericho sa isang coffee shop, naghihintay sa pera mula sa akin, dumating ang pulis at inaresto siya sa mismong lugar. Ang panlilinlang ay nabigo, ang kanyang masamang plano ay tuluyan ng bumagsak. Habang ginagapos siya, patuloy na sumisigaw si Jericho sa pangalan ko, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkawalang pag-asa. Nang makita ko ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa balita sa gabi, hindi ako masaya, nararamdaman ko lang ay isang kawalan. Isang 5 taong kasal ang nagtapos sa isang masakit na katotohanan at isang paglilitis na naghihintay. Ilang araw pagkatapos maaresto si Jericho, ang buhay ko ay dahan-dahang bumalik sa abalang trabaho. Ang mga balita tungkol sa sagana at sa pamilya Abad ay dahan-dahang nawala. Sa gabing iyon, habang nagre-review ako ng ilang dokumento sa aking home office, pumasok si nanay na may hawak na mainit na tasa ng chamomile tea. Hindi maganda sa kalusugan ang magtrabaho ng gabi, anak. Dahan-dahan nilapag ni nanay ang tasa ng tsaa sa mesa. Tapusin ko lang po to at magpapahinga na po ako. Umiti ako kay nanay. Hindi siya umalis agad kundi umupo sa upuan sa tapat ko. Ang mga mata niya ay mukhang malungkot, parang may isang bagay na mahirap sabihin na bumabagabag sa kanya. Perla. May isang bagay. Sa tingin ko ay oras na para sabihin ko sayo. Nang makita ko ang seryosong mukha ni nanay, nilapag ko rin ang dokumento. Ano po yun, nanay? Bumuntong hininga si nanay, ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo na parang nagbabalik tanaw sa isang malayong nakaraan. Ito ay tungkol sa tatay ni Jericho, si Pedro Abad. Ang tatay po ni Jericho. Nagulat ako. Nasa ospital siya pagkatapos ng stroke niya. Paano po siya naging bahagi nito? Nagtataka ka ba kung bakit sa simula pa lang ay matindi akong tumutol sa kasal niyo ni Jericho? Tanong ni nanay, hindi lang dahil nakita ko na hindi siya mapagkakatiwalaan, kundi dahil sa isang malalim na puot sa pagitan ng dalawang pamilya natin mula pa noong dati. Ikinuwento ni nanay ang nangyari mahigit 20 taon na ang nakakaraan, noong ang Aguila Group ay isa pa lang na.
Maliit na kumpanya na nasa daan ng paglago. Ang mga magulang ko ay bata pa at walang karanasan, nakipagsosyo sila sa isang malaking proyekto. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Pedro Abad. Ginamit niya ang tiwala ng mga magulang ko, gumawa siya ng maraming panlilinlang para kunin ang malaking halaga ng puhunan ng Agila at tumakas. Iniiwan ang mga magulang ko na may utang at isang hindi tapos na proyekto na malapit nang bumagsak. Noong panahong iyon, halos bumagsak ang pamilya namin. Ang boses ni nanay ay naging matamlay. Ang tatay mo, dahil sa sobrang stress, ay nagkasakit at namatay ilang sandali pagkatapos. Ako lang mag-isa ang bumangon, binuo ko ang Agila mula sa abo. Nangako ako na hindi ko kalilimutan ang galit na ito. Pagkatapos ng maraming taon na walang balita, biglang bumalik si Pedro, ngunit may bagong pagkatao, bagong pangalan at itinatag ang Sagana Group. Nakilala ko siya, ngunit dahil walang sapat na ebidensya, wala akong magawa. Nang lumapit si Jericho sa'yo, may masamang kutob ako. Nag-aalinlangan ako na ang kasal na ito ay hindi simple, baka. Ito ay isang palabas na ginawa ng pamilya Abad para maghiganti o para kunin ulit ang Agila. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan kong magpanggap na patay para lihim na imbestigahan ang lahat. Pagkatapos marinig ang kwento ni nanay, naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa likod ko. Kaya pala, sa likod ng kasal ko na parang fairy tale ay isang plano na binalak 2 dekada na ang nakakaraan. Ang pag-ibig ko, ang kaligayahan ko, lahat ay nasa loob ng isang masamang plano para maghiganti. Hindi lang ako niloko ng asawa ko, kundi nalinlang din ako ng buong pamilya. Ang katotohanan ito ay mas masakit kaysa sa lahat ng alam ko. Ilang araw pagkatapos, dumating si Attorney Santos para makipag-usap sa akin at kay nanay para ipaalam ang sitwasyon ni Jericho. Siya ay nasa kulungan pa rin para sa investigasyon sa kasong blackmail at paninira. Sa isang interogasyon, dahil sa matinding galit, naglabas si Jericho ng isang masamang salita. Anong sinabi niya, Attorney Santos? Tanong ko, medyo nababahala. Nag-alinlangan si Attorney Santos sandali at pagkatapos ay sinabi niya na hindi ka raw totoong anak ni Ma'am Elena. Ang sinabi ng abogado ay parang kidlat na tumama sa akin. Natulala akong tumingin sa kanya at pagkatapos ay kay nanay. Si nanay ay medyo nagulat din ngunit agad niyang naibalik ang kanyang kalmado. Isang desperadong tao lang na nagbibiro, malamig na sabi ni nanay. Akala niya na sa pagkakalat ng walang kwentang chismis na ito ay kaya niya tayong bigyan ng psychological pressure. Ang bata. Sinubukan kong maging kalmado tulad ni nanay ngunit sa loob ko ay may nagbabadyang alon. Bakit sinabi iyon ni Jericho? Kahit na isa siyang walang kwentang tao, hindi siya nagsasalita ng walang batayan. Ang mga salita niya, gaano man kasama, ay tumama sa isang malalim na bahagi ng kaluluwa ko. Isang malabong pag-aalinlangan na hindi ko pinangalanan. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Jericho ay patuloy na umalingaw sa isip ko. Hindi ka totoong anak ni Elena. Naalala ko ang mga alaala ng kabataan ko. Mahal na mahal ako ni nanay, ngunit minsan ay nahuhuli ko sa mga mata niya ang isang malalim na kalungkutan kapag tinitingnan niya ako. Hindi rin ako masyadong kamukha ni nanay. Sinasabi ng mga tao na mas kamukha ko ang tatay ko. Ngunit ngayon, ang mga salita ni Jericho ay nagtanim ng isang binhi ng pag-aalinlangan sa puso ko. Nagpa siya akong makipag-usap ng diretsyo kay nanay. Pumasok ako sa kwarto niya, nakita ko siyang nakatayo sa bintana, nakatingin sa hardin, ang likod ay mukhang malungkot. Nanay, mahina kong tawag. Lumingon si nanay at mumiti ng matamis. Bakit gising ka pa? Nanay, totoo po ba ang sinabi ni Jericho sa kulungan? Naglakas loob akong magtanong. Hindi po ba ako totoong anak niyo? Nawala ang ngiti sa labi ni nanay. Tahimik siyang tumingin sa akin ng matagal, ang mga mata niya ay mayroong komplikadong sakit na hindi ko maintindihan. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango, ang boses ay naging matamlay. Isang salita lang, ngunit sapat na yon para gumuho ang buong mundo ko. Kahit na inihanda ko na ang sarili ko, nang marinig ko ang pagkumpirma mula mismo sa nanay, ang puso ko ay masakit na parang piniga. Hindi ako totoong anak niyo. Kaya sino ako? Sino ang mga biological parents ko? Bakit ako nandito? Libo-libong tanong ang bumabagabag sa isip ko. Ang katotohanan na ako ay isang adopted child ay lumikha ng isang hindi nakikitang distansya sa pagitan namin ni nanay.
Kahit na mahal pa rin ako ni nanay, pakiramdam ko ay nahihiya ako at nawawala sa sarili kong bahay. Habang nasa pinakamahirap na estado ako, pinayagan si Jericho na magpiyansa pagkatapos magbayad ng malaking halaga ang pamilya niya. At ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos makalaya ay hindi ang manahimik at maghintay sa paglilitis, kundi ang gumawa ng isang media storm na direktang tumama sa akin at kay nanay. Sinama niya ang isang grupo ng mga reporter at pumunta sa gate ng Aguila Group para gumawa ng gulo. Elena, Perla Abad, lumabas kayo at sabihin ang katotohanan. Sigaw niya sa harap ng dose-dose ng kamera. Sabihin niyo sa lahat ng tao ang totoo na wala siyang kakayahang mag-anak, na si Perla Abad ay isang ulila lang na pinulot niya para lokohin ang lahat, para itago ang kapintasan niya. Para lalong maging kapanipaniwala, itinaas niya ang isang papel na sinasabing isang medical record mula sa isang sikat na maternity hospital na nagsasabing si nanay ay infertile. Ang balitang ito ay agad na nagdulot ng gulo. Ang buong Aguila Group ay nasa kabuluhan. Nagtulakan ang mga reporter, nagsisikap na makakuha ng mga litrato at balita. Nakatayo ako sa opisina ko, pinanood ang kaguluhan sa ibaba sa security camera screen, mahigpit kong hawak ang mga kamay ko. Hindi lang niya gustong sirain ang reputasyon ko, kundi gusto niya ring tapakan ang sakit ni nanay. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magpatuloy sa paggawa nito. Sinabi ko kay Juan na nakatayo sa tabi ko, tulungan mo akong maghanda, pupunta ako sa ibaba. Napakadelikado, Perla. Galit na galit sila. Nag-aalalang payo ni Juan. Kailangan ko siyang harapin, desidido kong sabi. Inayos ko ang damit ko, huminga ng malalim at pumunta sa main lobby kasama ang security team. Ang pagdating ko ay lalong nagpasigla sa mga tao. Ang flash ng mga kamera ay patuloy na kumikinang. Nga. Perla, totoo ba ang sinabi ni M.E.? Jericho. Totoo po bang infertile si Ma'am Elena? Itinaas ko ang kamay ko para patahimikin ang lahat at dumiretso ako sa harap ni Jericho na nakangiti ng mapang-api. Jericho Abad, tapos na ang palabas mo. Sabi ko, ang boses ay malamig na parang yelo. Sa tingin mo ba ay kaya mong lokohin ang lahat sa isang peking medical record? Bumaling ako sa mga reporter. Sa inyo po, ang hawak ni M.E. Jericho ay isang dokumento na ginaya ng maingat. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, ang ospital na tanga niyang pinili para pekiin ang mga dokumento ay ang ospital na sinuportahan ng Aguila Group ng isang electronic data management system noong nakaraang buwan. Ang lahat ng medical records ay digitalized at secure, sa isang tawag lang, ma-verify agad natin ang katotohanan. Ang ngiti sa mukha ni Jericho ay tumigas. Hindi niya inaasahan na kaya kong baliktarin ang sitwasyon ng ganoon kabilis. Patuloy akong nagsalita, ang boses ay matatag. At sa pagkakataong ito, gusto ko ring ipahayag na opisyal na nag-file ang aming abogado ng kaso laban kay M.E. Jericho Abad sa paninira at pagpapahiya. Ang peking ebidensya na ito ang gagamitin laban sa kanya sa korte. Sa mismong sandaling iyon, ilang police car ang dumating na may sirena. Nakatanggap sila ng tawag tungkol sa public disturbance. Nang makita nila ang peking medical record at narinig ang aking akusasyon, lumapit sila at sinabi kay Jericho na sumama sa kanila sa istasyon. Siya ay inaresto sa harap ng daan-daang media, isang kahihiyan na walang kapares. Ang kanyang palabas ay nagtapos sa isang kalunos-lunos na paraan. Pagkatapos ng walang kwentang palabas ni Jericho sa gate ng grupo, alam ko na hindi na ako pwedeng maging maluwag. Ang katahimikan ko ay lalo lang siyang nagpapalakas. Oras na para tapusin ang lahat, isang beses at para sa lahat. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras at enerhiya sa walang kabuluhang laban na ito. Gusto kong makuha ang hustisya para kay nanay, para sa sarili ko, at para maisara ang masakit na nakaraan na ito. Sa hapon na yon, nagpatawag ako ng meeting sa legal at media team ng Aguila. Oras na para ilabas natin ang lahat ng hawak natin. Nagdeklara ako, ang boses ay walang pag-aalinlangan. Gusto kong tuluyan ng mawala ang sagana. Ang plano ay mabilis at magkasabay na inilunsad. Una, lahat ng ebidensya tungkol sa tax evasion, commercial fraud, money laundering ng Sagana Group. Ang mga dokumento na ginugol ni Nanay at Juan ng 5 taon para makolekta ay ibinigay ng legal team namin sa investigating authorities at sa Tax Bureau. Agad na nagkaroon ng full investigation. Sa parehong oras, ang pangalawang atake ay inilunsad sa media.
Ang mga litrato at video tungkol sa iligal na relasyon ni Jericho at ng sekretarya niyang si Selena, kasama ang birth certificate ng kanilang anak sa labas, ay eksklusibong inilathala ng pinakamalaking tabloid sa bansa. Ang iskandalo ng pangangaliwa at pagkakaroon ng anak sa labas ng bumabagsak na siyu ay agad na naging hottest topic sa lahat ng balita at social media. Ang imahe ng isang matagumpay at kagalang-galang na lalaki na sinubukan ni Jericho na itayo sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng gumuho. Sa halip ay ang mukha ng isang traidor at sinungaling. Sa huli, ang huling atake ay inilunsad sa stock market. Bilang isang lihim na major shareholder ng Sagana, sa pamamagitan ng mga subsidiaries, sabay-sabay na ibinenta ng Aguila Group ang lahat ng hawak nilang stock. Ang aksyon na ito ay lumikha ng isang panic wave na naging dahilan para magbenta na rin ang mga maliliit na investor. Ang presyo ng stock ng Sagana na halos wala ng halaga ay tuluyan ng bumagsak, umabot sa pinakamababa at wala ng halaga. Sa loob lang ng 24 oras, ang Sagana Empire na pinaghirapan ni Pedro at ng anak niya na itayo, kahit na sa masasamang paraan, ay tuluyan ng gumuho. Mabilis na naganap ang lahat na parang bagyo, walang pagkakataon para sa kanila na makaganti. Sa gitna ng kasiyahan ko sa tagumpay ng aking plano, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Sa gabing iyon, sa hapagkainan, biglang nahilo si nanay at nahimatay sa dining table. Nagpanik kami ni Juan at dinala namin si nanay sa emergency room ng ospital. Nakaupo sa malamig na waiting area, ang puso ko ay parang nasusunog, ang pakiramdam ng pag-aalinlangan at takot ay bumalot sa akin. Napakaraming pagkawala na ang naranasan ko. Hindi ko na kayang tiisin pa ang isa pang shock. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, lumabas ang head doctor na may seryosong mukha. Sino ang pamilya ni Elena Abad? Ako po. Ako po ang anak niya. Dali-dali akong tumayo. Ang doktor ay tumingin sa akin ng may pag-aalala. Enes, ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo. Pagkatapos ng mga tests at imaging, nalaman namin na ang nanay niyo ay may pancreatic cancer. Ang tumor ay nasa stage 4 at kumalat na sa ibang bahagi ng katawan. Bawat salita ng doktor ay parang martilyo na tumatama sa ulo ko. Stage 4 cancer. Hindi. Hindi maaari. Malusog naman po si nanay. Doktor. Nagkakamali po ba kayo? Nauutal ako, hindi makapaniwala sa katotohanan. Nanay ko. Gaano po siya katagal mabubuhay? Bumuntong hininga ang doktor, kung magiging agresibo ang treatment na gagamitin, inaasahan namin na mabubuhay siya sa loob ng 2 taon, ngunit ito ay isang estimate lang. 2 taon. Ang death sentence ay ipinahayag na. Napasandal ako sa pader, ang mundo sa paligid ko ay parang umiikot. Ang kagalakan ng tagumpay ay hindi pa nakakalma, isang matinding sakit ang bumalot sa akin. Nakapaghiganti ako para kay nanay ngunit malapit na akong mawala siya. Nang pumasok ako sa kwarto, gising na si nanay, nang makita niya ang mga mata kong namumula, ngumiti siya ng mahina, isang mapait na ngiti. Alam mo na, anak? Patawad dahil itinago ko sa'yo. Kaya pala, matagal na niyang alam ang sakit niya. Tahimik niyang tiniis, tahimik siyang lumaban sa nakakakilabot na sakit ng mag-isa. Para lang makapag-focus ako sa plano ko. Tumulo ang luha ko. Niyakap ko ng mahigpit si nanay, umiyak ako. Bakit po kayo naging ganyan? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Dahan-dahang hinaplos ni nanay ang likod ko para aliwin ako. Ayokong mag-alala ka. Gusto ko lang makita kang masaya, makakuha ng hustisya. Ngayon, kontento na ako. Nang makita ko ang payat na nanay sa kama ng ospital, ang puso ko ay parang hinihiwa, ang galit, ang pera, ang kasikatan. Ang lahat ay biglang nawalan ng kabuluhan. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay ang makasama si nanay, alagaan siya sa mga huling araw ng buhay niya. Pagkatapos kong malaman ang sakit ni nanay, nagdesisyon akong itigil ang lahat ng trabaho ko sa grupo para ilaan ang lahat ng oras ko sa kanya. Ngunit ang tanong tungkol sa kung sino ako ay patuloy na bumabagabag sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sino ako at bakit ako inampon ni Nanay Elena? Humingi ako ng tulong kay Juan. Dahil sa kanyang mga koneksyon at kakayahan, agad na nagsimula si Juan na mag-imbestiga mula sa kaunting impormasyon na hindi sinasadyang nabanggit ni Nanay Elena.
Binalik niya ang mga records ng mga ospital, mga orphanage, at pati na rin ang mga malalaking aksidente na naganap sa panahong ipinanganak ako. Ilang linggo pagkatapos, nagkita kami ni Juan, may hawak siyang isang folder. Ang mukha niya ay napakakomplikado. Perla, nahanap ko na. Pero ang katotohanan na ito ay maaaring napakasakit. Ikinuwento niya sa akin, ang biological mother ko ay si Maria, isang matalik na kaibigan ni Nanay Elena noong mahirap pa sila. Magkapatid ang turingan nila. Mahigit 20 taon na ang nakakaraan, sabay silang nabuntis at magkalapit ang due date. Sabay silang nagpunta sa City Maternity Hospital para manganak. Ngunit isang trahedya ang naganap. Sa gabing iyon, isang malaking sunog ang sumiklab sa ospital. Ang sanhi ay ang electrical short circuit na nagmula sa paggamit ng kontraktor ng mga murang materyales na hindi sumusunod sa safety at fire prevention standards, at ang kontraktor na iyon ay walang iba kundi ang kumpanya ni Pedro Abad. Sa gitna ng kaguluhan, si Nanay Maria, na nanganak sa akin ilang oras pa lang, ay hindi na inisip ang buhay niya, ginamit niya ang lahat ng lakas niya para protektahan ako. Dinala niya ako sa ligtas na lugar bago siya binawian ng buhay ng apoy at nakakalason na usok. Si Nanay Elena, sa parehong gabi, ay nanganak din, ngunit ang kanyang bagong panganak na anak ay hindi nakaligtas dahil sa usok. Ang sakit ng pagkawala ng anak at ang sakit ng pagkawala ng matalik na kaibigan ay halos ikinamatay ni Nanay Elena. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakita niya ako, ang bagong panganak na sanggol na nawalan ng nanay. Nagdesisyon siyang ampunin ako, tratuhin ako na parang tunay niyang anak para punan ang matinding pagkawala at para alagaan ang nag-iisang anak ng kanyang namatay na kaibigan. Pagkatapos marinig ang buong kwento, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kaya pala, ang masamang kapalaran sa pagitan ko at ng pamilya Abad ay hindi lang tungkol sa pera at galit kundi pati na rin sa dugo. Ang kapabayaan ng tatay ni Jericho ay hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ng biological mother ko. At ang mismong trahedya na yon ang nagdala sa akin kay Nanay Elena. Ang lahat ay parang isang masamang kapalaran. Hawak ang folder na ibinigay ni Juan, bumalik ako sa ospital. Ang puso ko ay mabigat. Nahanap ko ang pinagmulan ko ngunit sa ganoong masakit na paraan. Tumayo ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Nanay Elena sa loob ng mahabang panahon, hindi ko alam kung paano siya haharapin. Nang pumasok ako, nakaupo si Nanay sa gilid ng kama, naglalala ng isang beige na scarf. Nang makita niya ako, umiti siya, "Anak, nandyan ka na. Halika at umupo ka sa tabi ko." Tahimik akong umupo sa tabi ni Nanay, nilapag ko ang folder sa maliit na mesa. Nang makita niya ito, ang mga kamay niya na naglalala ay huminto. Alam niya na alam ko na ang lahat. "Patawad, Perla," mahina niyang sinabi, ang boses ay nanginginig. Naisip ko na dadalhin ko ang sikretong ito sa libingan. Ayokong malaman mo ang mga masakit na bagay na ito. Umiling ako, hinawakan ko ang payat na kamay ni Nanay. "Hindi po, Nanay, hindi po ako galit sa inyo. Dapat ako po ang magpasalamat sa inyo. Kung wala po kayo, hindi po ako mabubuhay, hindi po ako magiging kung sino ako ngayon." Tumulo ang luha ko. Masaya siguro si Nanay Maria na malaman na ang anak niya ay minamahal at inalagaan ng kanyang matalik na kaibigan. Niyakap kaming dalawa, ang mga luha ng katotohanan, ng sakit at ng pagmamahal ay naghalo-halo. Sa sandaling ito, ang lahat ng distansya, ang lahat ng pagkapahiya sa aking pagkatao ay nawala. Si Nanay Elena ay maaaring hindi ang nanganak sa akin, ngunit siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, nagbigay siya sa akin ng lahat ng pagmamahal ng isang nanay. Ang damdamin na ito ay mas sagrado at mas malalim kaysa sa koneksyon ng dugo. "Nanay, simula ngayon, huwag na po kayong magtago sa akin ng anumang bagay," sabi ko habang umiiyak. "Sa mga natitirang araw, hayaan niyo po akong mag-alaga sa inyo, maging isang tunay na anak." Tumango si Nanay, pinunasan niya ang luha ko. "Mabait na anak ko, ang pagkakaroon ko sa iyo ay ang pinakamagandang bagay sa buhay ko." Ang 20 taong gulang na sikreto ay sa wakas ay nabuksan. Ang relasyon namin ay hindi lang hindi nasira kundi lalo pa itong tumibay. Hindi na kami nanay-nanayan at anak-anakan. Tunay na kaming mag-ina. Pagkatapos kong malaman ang buong katotohanan, nagdesisyon akong bitawan ang lahat ng galit. Ang paghihiganti ay wala ng kabuluhan. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang oras na kasama ko si Nanay. Gayunpaman, kailangan pa ring maipatupad ang batas.
Ilang buwan pagkatapos, ang paglilitis kay Jericho Abad at sa mga kasabwat niya sa economic case ng Sagana Group ay naganap. Dahil sa mga ebidensya na hindi maitatago, si Jericho ay nasentensyahan ng 7 taon sa kulungan para sa mga kasong panloloko, pagnanakaw ng ari-arian, tax evasion at paninira. Si Pedro Abad, kahit na nasa ospital, ay hindi nakataka sa kanyang responsibilidad. Ang Sagana Group ay opisyal na nagdeklara ng pagkalugi. Ang lahat ng natitirang ari-arian ay ibinenta para bayaran ang mga utang. Sa araw na ipinadaan si Jericho sa van ng pulis, tumayo lang ako sa malayo at tiningnan siya. Mukha siyang matanda at payat. Nang nagtama ang mga mata namin, wala na akong nakitang galit sa mga mata niya, kawalan at kawalan ng pag-asa na lang. Bahagya akong tumango sa kanya. Isang pagbati sa nakaraan. Pagkatapos ng paglilitis, pumunta sa akin si Luz at Lani. Hindi na sila mayabang at arrogant tulad ng dati, sa halip ay mukha silang pagod at malungkot. Humingi sila ng tawad at tulong. Nang makita ko sila, wala na akong naramdamang galit, awa na lang. Nagdesisyon akong bigyan sila ng kaunting pera, sapat na para makapunta sila sa ibang lugar at makapagsimula ng isang normal na buhay. Ang pagpapatawad, kahit na mahirap, ay nagdulot ng kapayapaan sa puso ko. Nagdesisyon kami ni Nanay na gamitin ang bahagi ng aming ari-arian para magtayo ng isang charity foundation na pinangalan ng Maria, ang pangalan ng biological mother ko. Ang foundation ay magfo-focus sa pagtulong sa mga ulila at sa mga pasyenteng mahirap. Ito ang pinakamagandang paraan para gunitain ang nanay na nagsakripisyo para sa akin at para ikalat ang pagmamahal na ibinigay sa akin ni Nanay Elena. 7 taon pagkatapos, ang oras ay lumipas ng napakabilis. Ang kalusugan ni Nanay Elena ay humihina, ngunit ang kanyang espiritu ay optimistiko. Kasama ako at si Juan na nag-aalaga sa kanya, ang bawat araw niya ay lumipas sa kapayapaan at init. Ang Maria Foundation ay lumalago rin, nakakatulong sa maraming tao na naghihirap. Isang hapon sa Taglagas, dinala namin ni Juan si Nanay sa tabi ng lawa. Ang araw ay malambot, ang hangin ay sariwa. Nakaupo kami sa isang bench, masayang nag-uusap nang bigla akong may nakita na pamilyar na tao sa malayo. Isang nasa gitnang edad na lalaki na may kulay abo na buhok, nakasuot ng lumang damit na tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Si Jericho iyon. Nakalaya na siya. Nakita niya rin ako. Nagtagpo ang mga mata namin sa isang sandali, walang pagkabigla, walang galit, tanging ang pagkawalang pamilyar sa 2 taong dating magkasama sa isang mahabang daan. Bahagya siyang yumuko at nagpatuloy sa trabaho niya. Lumingon ako, ang puso ko ay walang pagbabago. Ang nakaraan ay tuluyan ng naiwan. Hindi na ako ang mahina at umiibig na babae noon. Natuto na akong bumangon mula sa pagbagsak, natuto akong magmahal at magpatawad. Hinawakan ni Juan ang kamay ko, ngumiti siya ng mainit. Anong iniisip mo? Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat niya. Iniisip ko na napakaganda ng buhay. Kahit na dumaan tayo sa maraming bagyo, basta may pagmamahal, makakahanap tayo ng kapayapaan. Tinignan ko si Nanay na nakangiti ng matamis sa amin at pagkatapos ay kay Juan, ang lalaking laging nasa tabi ko sa pinakamahirap na oras. Isang bagong hinaharap, masaya at mapayapa ang naghihintay sa akin.